Malaki ang papel ng peace and order sa kabuuang estado ng bansa. Mula land security hanggang sa dagat, pati na rin online. Batay sa datos ng PNP, bumaba ang crime rate sa first half ng taon kumpara noong 2024. Pero ang tanong, sumasalamin ba ang bilang na ito sa realidad? Narito ang special agenda report ni Francis Folve. Isa ang peace and order sa mga tinalakay sa nakaraang SONA. At sa report ni PBBM sa bayan, sinabi niyang kapansin-pansin ang pagbaba ng krimen. Kung titingnan ng datos ng PNP, bumaba ng 22.37 ang index crime volume ng bansa. Mula 18,358 noong January 1 hanggang June 13, 2024, nasa 14,251 na lamang ito ngayong taon. Pati ang 8 focused crimes, physical injury, theft, robbery, theft of motor vehicles and motorcycles, rape, homicide at murder, bumaba rin. Pero sa kabila nitong statistics, ramdam ba ng publiko na ligtas sila? Tugon dito ni PNP Chief Nicolas Torre, 3 to 5 minute response time sa krimen. At dahil dumarami na rin ang online scam, pinaigting din ang police visibility sa internet at naglunsad pa ng police mobile app. Umani rin ang magkahalong papuri at batikos ang hamon ni Torres sa mga pulis na magparamihan ng mahuhuling kriminal. Paalala dito ng Commission on Human Rights, huwag trigger happy sa panghuhuli at tiyaking naaayon sa batas ang kanilang bawat operasyon. Sa war on drugs naman, on the fight against dangerous drugs, our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Tokhang. Translated, tok hangyo, knock and plead. This is a bold claim, I know, especially coming from someone in uniform. But I believe that Plan Tokhang, in its most basic concept, is flawed. Flawed in the sense that itself shows how misinformation can start inside our own house. Think about it. We go to someone's house, knock on the door, beg on suspected lawbreakers to stop. Yet, do we have the evidence? If we have the evidence, we have no business pleading on criminals. Our job is to bring a warrant, whether it is a search warrant or a warrant of arrest, and enforce the law, arrest the criminals, and haul them to jail. But if we do not have the evidence, doing so, we commit, at the very least, slander. We commit harassment. Essentially, we commit a criminal act. Think about it. That is the heart of misinformation. Acting or posting before the proof. ang madugong war on drugs ang ugat ng pag-aresto at pagsuko kay FPRRD sa ICC na pinangunahan din ni Torre ngayong taon. Sa bloodless drug war ni PBBM, more than 44 billion pesos worth of illegal drugs ang nakumpiska at higit 97,000 drug personalities ang nasabat noong 2024. At sa unang quarter pa lang ng 2025, nasa 6.9 billion pesos na ang nakumpiskang droga. Pero tuloy ang laban, pati sa dumaraming cybercrime at paglaganap ng fake news. Ito rin ang mas malaking laban sa sigalot sa laot. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Kinilala ni PBBM ang sakripisyo at pagmamatsag ng Coast Guard, Navy at bawat mangingisda sa karagatang sakop ng ating EEZ. Sabi ng China, bukas sila sa pakikipagdialogo. Pero taliwas ito sa pambubuli ng Beijing sa West Philippine Sea. The AFP and the defense establishment leadership has always been very supportive of dialogue and
talking things over. However, dialogue must be based on mutual respect for international law. It must be based on trust, and it must be based on the integrity of the territory of both sides. If I may paraphrase our Secretary of National Defense, the Chinese Communist Party has a lot of trust building to do when it comes to dialogue, especially on the West Philippine Sea. Isa sa inaasahang magandang maibubunga ng pag-host ng Pilipinas sa ASEAN sa susunod na taon ay ang bagong Code of Conduct sa South China Sea. Tuloy-tuloy din ang modernisasyon ng AFP at pakikipag-alyansa sa ibang mga bansa na may parehong paninindigan sa rule of law. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel.